Sa Pilipinas, may mga batas at pamantayan kung paano pinapaalis ang nangungupap tenant ng isang landlord at hindi pwedeng basta-basta lang sila paalisin. Ang mga rules ay nakabase sa Civil Code General Lease Rules at kung sakaling sakop ng Rent Control Law, RA 963 at mga susunod na extension nito ang unit. 1. Sa ilalim ng Civil Code General Lease Rules, kung walang specific na notice period sa kontrata, may tinatawag na reasonable notice na dapat ibigay bago magpaalis. Ito ang usual na pamantayan, fixed term lease. Karaniwang hindi mo maaring paalisin ang tenant bago matapos ang kontrata kung walang valid na breach, e.g., hindi pagbayad ng rent o paglabag sa terms. Month-to-month lease, o kung ang kontrata ay tapos na at nagtuloy-tuloy na buwan-buwan. Kadalasan, 30 days na written notice bago ang petsa ng susunod na buwan ay tinuturing na reasonable. Notice, sa ibang kaso, maraming abogado ang nagsasabing 15-30 days notice ay sapat din depende sa kasunduan o kung ano ang madalas na nakalagay sa kontrata. Ang notice ay dapat nakasuit at may petsa ng pagbibigay at pagbagbabatid sa tenant kung kailan nila dapat iwan ang unit. Hammer 2. Sa ilalim ng Rent Control Act, para sa units na sakop nito, ang RA 9653, mga amendments batas na nag-extend dito, ay nagbibigay ng mas mahigpit na proteksyon sa mga tenants, lalo na sa mga residential units na mababa ang renta, rent limits sa Metro Manila, at ibang lugar, iba-iba ang threshold. Kapag sakop ng rent control, ang landlord ay pwedeng magpaalis kung may valid na dahilan, tulad ng non-payment ng renta. Karaniwang dapat 3 buwan written notice bago ka paalisin kung hindi sila nakabayad ng upa. Ibig sabihin, may 3 buwan sila para ayusin ang utang o maghanap ng ibang tirahan. Personal use ng may-ari. Kailangang may 3 buwan na advance written notice kung ang planong gamitin ng owner ang unit para sa sarili o pamilya. Major renovation o repair. Karaniwan ding 3 buwan written notice. Ang rent control protections ay mas applicable sa rental units na below a certain monthly rent threshold, hindi sa luxury o mataas na rent units. Ano ang ibig sabihin ng notice period? Ang notice period ay ang panahon bago ang petsa ng pag-alis na dapat ibigay sa tenant para makapaghanda. Halimbawa, kung kayong landlord ay sabi niyo sa tenant na alis sila April 30th at kailangan ng 30-day written notice, dapat na ibigay ang notice sa kanila ng hindi bababa sa Mar 31 o mas maaga. Kung sakop ng rent control at reason mo ay personal use o non-payment, kailangan ng 3 buwan na advance notice. Hal, kung gusto mong sila umalis June 30th, kailangan nakatanggap sila ng notice by Mar 31. 4. Dapat ang notice ay nakasulat at maayos ang paraan ng pag-deliver. Para maging valid ang notice, dapat nakasulat at may petsa, ibigay personally, registered mail o ibang paraan na may proof na natanggap ng tenant. Dapat malinaw ang dahilan at kung kailan nila dapat iwan ang place. 5. Kung ayaw pa rin umalis ang tenant. Kung hindi umalis ang tenant pagkatapos ng tamang notice. 1. Barangay mediation. Kadalasang muna kailangan magharap sa barangay para mag-usap at subukang mag-settle. Ejectment. Pwedeng mag-file ng legal case sa korte para pilitin silang umalis. Buod ng notice period sa Pilipinas. Minimum notice requirement. Month-to-month lease. 30 days written notice. Rent-controlled unit, non-payment o personal use, 3 months written notice. Lease expires. Usually no notice needed kung hindi mag-renew. Pero advisable, 30 to 60 days written reminder.